So yun guys, basa na naman tayo ng ulan at pawis. Oh. So ayan na yung finished product ng pag-tarp natin. Ayan. Tingnan nyo guys kung gaano kalaki yung truck stop na ito. Dito yan on road sa Cambridge, Ontario. Tama. Oo, may gitsandaan siguro nakaparada dito na truck. Meron pa doon sa hinintuan natin. Iba pa to. Oh, hanggang doon. Dito tayo lalabas. Papunta tayo ngayon sa Kitchener para ipa-estimate natin yung tractor natin ngayong araw na to. Wala tayong karga, wala akong karga dahil sa naka-appointment yata ngayon yung truck na to para ipa-estimate kung magkano yung damage or ilang araw gagawin itong truck and trailer. Ay, truck lang pala. Kung ilang araw gagawin. Wala tayong laman. Ito ang next assignment natin, ang magpagawa ng truck. Pero i-estimate lang to, ipapa-estimate lang natin. Tapos sasabihin nila kung may parts ba sila o wala. Kung may parts, gagawin kagad yan. Pero kung wala pa, kasi orderan pa, babiyahin muna tayo ulit. So meron tayong 21 kilometer para marating natin yung shop. Let's go. Grabe traffic sa exit papunta ng Kitchener. Oh. Akala ko may aksidente. Exit lang pala yan. Ibang way tayo. Pero Kitchener din yung punta natin eh. Pero sa 275 exit tayo dadaan. Kasi sensadong lugar din yung Kitchener eh. Exit lang yan. Haba na traffic, busy ha. Exit lang ha. Dito, exit na tayo. Ganda ng halaman pag nag-change color na sila eh. May kulay orange, ano ba ang kulay yan? Pink, maroon or ano? Red. Itong truck pagbibigyan lang natin kasi mag-i-stern siya. Hindi na, kasya siya. Sinakop niya yung dalawang lane para makapag-stern lang siya dahil alanganin yung ano.
kaliwa na tayo dyan eh. Kaliwa tayo dito. Ano ba to? Parang industrial area din pala to. Yung gap natin sa sasakyan, sa kotse, ito yung level, kita natin yung gulong. So dito, temo yung mga sasakyan, naka following distance siya, naka-distansya. Kita yung gulong kailangan ng nasa unahan. So dito na tayo guys, dyan tayo magpapagawa. Pasok tayo sa yard nila. Ayan, ship heavy truck collision. Your destination is on the left. Saan tayo magre-report? Siguro ipasok muna natin yung truck bago tayo mag-report para hindi tayo makaharang. So kaya opisina nila dito. Tara, punta tayo doon sa opisina para masabi natin kung anong problema ng truck natin. Ito lang yung papa-estimate natin. So yun guys, pinipicturean na yung ano para ma-estimate kung ilang days, ilang araw, ilang oras nila magagawa. So sabi niya okay naman daw dahil walang damage yung frame, only skin. So, yan. How many days do you think? How many days? About 4. 4 days? 4 days. So for now, So we take the interior out of that side. And this panel, we just put the skin on because the structure looks to be okay. Just the skin, yeah. We'll fix this up a little bit and then just put an outside panel on. I'm gonna talk to one of my technicians about this. Maybe we could fix this. Yeah. The panel is very expensive. Like very expensive. So we can just put a skin on, that's better. And then if like this panel here is very expensive too, so maybe we can fix this. Fix it. So I gotta see, I have to talk to him how this goes to this. Sometimes you have to take this off to get this one out. So if we have to do it that way, then you might as well replace it because it'll get damage taking it off. It actually rivets into here. I do only one trip, then I park in the truck stop, somebody hit and run. So this here, when you gotta take all of this off, we have to take the whole inside off. So for now, For now, you keep driving. keep driving. I'll send this to Alex. I'll talk to Tyler. I'll do that today. I did do a quote on this last week off of some pictures. They sent me some pictures. Okay. The quote is pretty close to what this is going to be. It's going to be maybe just, I gotta see about this. Oh, okay. Because if I can tuck, pull, then it's cheaper. So you buy first parts, then I gonna back here Yes. later. Yeah. All right. Yeah, but we could probably do this like almost next week. Next week. As long as we can get the part quick, we could do it next week. And then usually what I do is I just you drop it off and then I usually bring it back. Okay.
All right, sir. Thank you. Okay. Or So you can turn around here. You can. okay, you're all thank set. you. Okay. There's no way to get out back there, so you gotta move here. Okay, no problem. I will call also Tyler to let them know that I will bring my truck for now. Yeah. 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 Okay, thank you, sir. I think so. Yeah, you can talk to them, but I don't have the panel here, so it'll take a few days. no Few matter days. what. All right. Okay. Okay. Okay, sir. Thank Okay, you. Thank you. Have a good day. You too. So yan, bibili pa ng panel. Ito, ipipix lang nila to, pupukpukin. Siguro mamasilyahin lang to dahil expensive daw, very expensive. Aluminum kasi to guys, aluminum. So yan, papalitan ng buo. Very sad, pero wala tayong magagawa dahil nangyari na nga. Hindi uso dito yung yung remedyo eh. Ito kasi punit, pwede sa atin to yung hihinangin tapos mamasilyahan lang. Pero ito siguro dahil daw pupukpukin lang yata nila then masilya. Pero ito hindi na kaya. Bira, 'di ba? Napaka-easy lang kung sa atin 'yan eh. Hihinangin lang 'yan, din masilya, okay na. Pero ngayon papalitan. So tara, let's go. Alis na tayo. A few moments later. So guys, andito na tayo sa coil pack. Ito yung next assignment natin, biyaheng BC ito. So dito tayo pipila. Ang nakaano sa Google Map sa front ng building nila, pero dito talaga ang entrance sa likod. Good morning, sir. Have you been to the office? Not yet. Huh? Now? Have you been to the office? Not yet. Well, you're not supposed to be back here until you go there. Oh, They're gonna give you shit when you go over there up to the office. so at the front? It's at the other side of the building. You're supposed to drive around to the next street and down, and then go get your papers, and then come around. See, the way you are, you get the whole driveway blocked off. Okay. I will Might back. as well back out because they're gonna tell you to do that. All right. Okay? Okay. We Thank- pick it up like 6 coils, Seven coils, yeah? 7. Yeah. Okay. Thank you. And then when you come around, you get set up out here Left side, right side. in the airlock. Okay, thank you, sir. Atras tayo, bago na yung sistema nila. Dati, dire-diretso lang dito. Buti itong kalsada na to, hindi busy. Atras tayo. So guys, ito yung front ng coil pack. Pwede tayo pumarada dito sa left side. Diyan ako nagtatarp minsan eh. Nagbago ng sistema. So punta muna tayo dito, parada tayo dito sa island na to. Ayan. Then mag-report tayo sa shipping office. Ayan o, coil pack. Okay, let's go.
Yeah, they need 7 bunks because they said 1 coil, 1 bunks. So I have no enough damage. Okay. Oh. Yeah, no problem. So guys, umalis muna tayo doon sa coil pack kasi kulang tayo ng 2 damage. Dahil kakarga tayo ng 7 coil. So nanghiram ako kay Aris ng 2 damage. Dahil kada damage isang coil, 7 yung kakarga natin. Hindi pwede siya side by side. So nandito tayo sa Petropas, antayin natin si Aris darating. Ayan, truck stop dito, napakalaking truck stop din to. Almost 50 ka trucks din ang nakakapark dito. Nandito tayo malapit sa planta ng ng mga bakal. Ayan, oh. Kita mo mga equipment ng tunawan ng bakal, oh. Grabe, no? Ang laki ng machine, oh. Yes. So ganun kami dito, tawag-tawag lang. Siyempre papaalam pa rin natin sa dispatch kung ano yung mga kailangan natin dahil sila mismo nakaka-monitor kung nasaan yung mga truck. So siya, yung dispatch ang nagtimbre sa akin na may truck dito malapit sa akin. So nandyan yung mga city driver, 3 driver niyo nandito, kaso nga lang yung iba nagkakarga pa. So si Aris, medyo nauna siya nagkarga doon sa loob ng Dupasco, kaya siya ang unang matatapos mag-secure. So shortly nandito na siya maya maya. Yun, ganun lang. So guys, nandito na si Aris. Kukuha lang tayo ng 2 kadena, 2 binder, 2 damage, 2 coil bunk. Ayos siya. At tanong lang kung may extra pa siyang kadena. Tatanong natin kung may extra kadena siya. Laki ng coil na karga niya. Pre. Oh. Pwede pala ilabas yan na walang Ay, depende sa call mo. Ano kailangan mo? Kadena? 2 kadena, 2 binder, 2 damage, coil bunk. Naalala ko, sabi ko, bakit damage lang kukunin ko? Kailangan ko rin pala ng kadena. Kailangan mo kadena. Okay. Sa ito kukuha ko? Coil pack? Coil pack. Ay, ganun kalaki. Ilang pounds to? Ha? Ilang pounds isa? So ganyan guys, pag malaki ang coil, kailangan na yung coil bank 3 or 4. Kailangan pasok dito sa loob ng coil. Yan ang mga veterans move. Okay, tirahin muna namin to. So ayan, kompleto na tayo. May 2 na tayong damage, 2 kadena, 2 coil bank. Ay, coil bank pa pala. At thank you lang tayo kay Aris.
Thank you, pre. Thank you. May nakalimutan pa. Coil bank. Oh! Muntik pa. Kuha na lang ako. Kunin mo na yan. Salamat. Ito yung coil bank. Wag na wag niyong kakalimutan ha. Iyan. Kuha tayo. Let's go. Buti na lang nandito yung mga city driver ko. Hindi, kulang tayo sa gamit. Tara. Ay, si Aris magtatarp pa, makulimlim pa naman oh. And truck stop na Hamilton. Uy, shoutout sa tropang EBD. Ganda ng ano niya, may violet din yung ano niya. Continue on Parkdale Avenue North for 1 kilometer. Bakit to? Tulog pa yata si ate ah. Tawid lang tayo dyan sa traffic light. Nandun yung pick-upan din. Habang go. Preparation pa lang to ng damage tsaka kadena. So basang basa na kagad ako. Preparation pa lang yan ha. Kadena ang dami kasi 7 coil lang ikakarga natin. Siguro ganyan kalalaki. Yan, kadena pa lang na ano natin tsaka damage. Ayan, 7 coil kasi. So bugbog na kagad tayo, pawis na pawis. Pero okay lang, enjoy naman dahil pinagpapawisan ako, di ba? So, abanti na natin yung truck. Oh, pwede na. Akala ko ano eh, kasi may mga Chinese dito, di ba? Sikit ka kasi. Ako lang Pilipino No? Ay, sila. kuya. Kaya rawanan mo. Nagpo-vlogging ka ba? Oh. Oo, maraming vlogging sa amin. May Pinay pang driver doon eh. Oo nga eh. Calgary. Filipino Truckers Pro naman. Oo, Filipino truckers. Oh, sila naman Pinoy Truckers naman sila. Nakikita ko yun. Marami Filipino truckers. Hello, kumusta sa lahat dyan? Ano pangalan mo kaya? Billy. Billy. Kuya. Taga-Hamilton po. Oh, si Jesse ako. Natutuwa at may namit ako rito mga driver. Minsan napupunta talaga sa pag-pick up dito sa company namin. Okay, salamat sir. Billy. Ingat. God bless ha. Thank you. Thank you. Akala ko ibang dahil. Ayan, thank you. Nice to meet you, Kuya Belly. Tapos na tayo makargahan. Then, nilagyan ko na ng poly doon sa loob kasi muulan eh, oh. Nilagyan ko na ng poly, kadena, tapos nilagyan ko ng carpet kasi nga matalas yung ano na yan, para hindi masira yung ano, ang tarp natin, kasi mapupunit yung tarp natin. So inuna ko yung poly guys, kasi yung tarp natin, carpet natin ay medyo basa. So inuna ko muna yung poly plastic yan. So yan. So ang maximum na, ang pinakamabigat natin na coil ay nasa 14,800 pounds. So tapos yung iba pinakamababa na. Okay na yung kadena kasi kada isang kadena 10,000 pounds ang ano, ang capacity niya.
So pero 2.5 tons itong capacity ng kadena natin. So ano lang yan eh, yung 14,800 divide 2.2, yun ang result nun. I-tarp na natin siya guys para hindi tayo abutan ng ulan. So yung ganyan lang, wag niyong kakalimutan lagyan ng steel corner yan ha. Ayan oh, may steel corner. Ayun yung steel corner. Ayan yan. Tapos ito yung poly. Ito yung poly. Carpet. So ayan, tirahin na natin. Bumubuhos ang ulan. Okay. A few moments later. So yun guys, basa na naman tayo ng ulan at pawis. So ayan na yung finished product ng pag-tarp natin. Ayan. So maganda pagka-tarp. Buti ambon pa lang, hindi bumuhos talaga ng husto. Alright, so good to go na tayo. Ingat-ingat at takbo pogi lang. Tara guys, let's go. Isa tayo. Ang oras dito ay 4:16 PM na. 6 pack muna tayo. Meron pa tayong tatakbuhin na 134 km pero 2 hours and 25 minutes kasi matraffic na ngayon. Rush hour na eh, uwian na. Ang gulo ng panahon no, umaaraw, umuulan. Kaya pala may kanta na umaaraw mo ulan. Tara, let's go. Wala sa tono yung kanta. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Pilipino truckers kahit mabigat man ang dala. Buhay dapat merong tiyaga, mahirap man diya atras. Yan ang Pinoy laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe. San man pumunta, makikita ang truck na kanyang dinadala. Ayun sumama sa biyahe, lahat ay kasali. Buhay truck driver, di pwedeng mag-arte, dapat madiskarte. Kaya pa, ayun, may rainbow. Sa bawat andar, dapat Kita ba sa camera? Ganyan yan, yung rainbow lumalabas yan pag umaaraw, tapos umuulan. Parang ang gulo ng panahon, ano? Tapos mahangin pa, okay na yung puno. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Ganda ng rainbow. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama, sumama ka sa biyahe. Ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Dito ang buhay di madali. Doble yung rainbow pala yan, doble oh.